Mga kwentong pambata. Ang Prinsesa ng Bahaghari. Noong unang panahon, may isang kaharian na katulad ng iba pang kaharian, pinamumunuan ng isang mabuting hari. Minahal siya ng kanyang mga tao. Yay! Yuhu! Yay! Yuhu! At minahal din niya ang mga ito nang walang pagkakaiba. Ho! Maliban na lang siguro sa isang bagay. Ang prinsesang si Elani na may mahiwagang buhok na parang bahaghari. Ama, kailangan mong mag-ingat. Hindi, kung palaging nariyan ang malakas kong anak na palaging nagliligtas ng araw. Saan ka pupunta? Kaganap ako sa kapistahan. Ang maharlikang prinsesa ba ang salamangkero ng kaharian? Ho 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 ho! Magsaya ka! Malinaw kung gaano kamahal si Elani ng kanyang mga tao. Siya ay mapagkumbaba at maamo. Itinaguyod siya ng hari ng mag-isa. Si Leora, ang reyna, ay lumabas isang araw at hindi na bumalik. Hindi kilala ni Elani ang kanyang ina. Ha ha ha. Ang mga rosas. Ha? Kamusta? Ang pangalan ko ay Ruby. Ako si Emerald. Ako si Sky. Kayo? Kayo ay diwata. Kawawa naman. Unang pagkakataon na makakita ng nararapat. Buti na lang, hindi siya katulad ni Leora. Ang marinig niyang nilalait ang pangalan ng kanyang ina ay ikinagalit ni Elani. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang ina ko. Hahaha. Iha, ang iyong ina ay aming kapatid. Kami ay iyong mga tita, Elani. At gusto namin na lumaban ka at talunin ng reyna ng anino. Ito ay sumisira sa kaharian ng bahaghari. Nalilito si Elani. Kaharian ng bahaghari? Reyna ng anino? Ano kayo? Lumayo ka sa anak ko! Napakagandang pagbati. Lubayan niyo si Elani! Walang galang. Pag-isipan mo ang aming sinabi. Naiwan si Elani naguguluhan. Ama, anong mga yun? May sinabi sila tungkol sa kaharian ng bahaghari at isang reyna ng anino. Sila lamang ay nagsisinungaling. Hindi yun kasinungalingan. Wala kang nabanggit tungkol kay ina. Pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang iyong ina ay isang diwata sa kaharian ng bahaghari. Ang mga diwatang iyon ay ang mga kapatid niya. Si ina ay isang diwata? Pero ang mga diwatang yun ay tila masama. Yun nga, may kanya-kanya silang mga kulay ng bahaghari. Pero ang ina mo, Hindi ka diwata ng bahaghari. Wala kang kulay. Paano mo nasabi yan? Ako ay iyong kapatid. Sigurado ka? at ganun ko siya nakilala. Nang malaman ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa amin, binastos nila kami ng lubos. Pero hindi na mahalaga yun. Dahil sa wakas, siya ay masaya na. Anong nangyari sa kanya? Nung malit ka pa, napagdesisyonan ng reyna ng anino na sakupin ang kapangyarihan ng kaharian ng bahaghari. Si Leora ay pumunta upang iligtas ang kanyang mga kapatid, ngunit kahit siya'y nagwagi, Ang iyong ina hindi na nakabalik. tahimik na iniisip ni Elani ang lahat. Ama, kailangan kong pumunta sa kanila. Elani, hindi mo ba narinig ang lahat ng sinabi ko? Alam ko, pero itong si Reyna ng anino ay kailangan ng tumigil. Nakahanap ng paraan si ina, kaya magagawa ko rin. Magagawa yan ng mga kapatid niya. Hindi nila magagawa, ama. Tingnan mo, sa huli, ang Reyna ng anino ay darating para sa akin. Binigyan ng hari si Elani ng kwintas. Ginamit ng iyong ina ang ganyang uri para makipag-usap sa mga taga-kaharian ng bahaghari. Ito'y matatanggap mo kapag ikaw ay mag-18 taong gulang na. Pinag-isipan ni Elani ang kwintas. Ruby, kailangan kitang makita. At bigla siyang nawala at lumitaw sa isang magandang lugar. Ito ang kaharian ng bahaghari. Wow! Maligayang pagdating, munting pamangkin. Gusto mo ba ng raindrop soda? O kaya isang malambot na sunbows? Itigil na natin ang formalidad at sabihin mo sa akin ang alam mo. Sige na nga, ang reyna ng anino ay isang nakakatakot na nilalang. Sinasakop niya ang bawat patak ng kulay at kasiyahan. Tanging si Leora lamang ang nakapigil sa kanya marahil sa pamamagitan ng swerte.
Napigilan niya ito, ngunit sa paglipas ng panahon, marahil ay nawala ang epekto ng kanilang labanan. Kaya, bumalik ito. Nakatira siya sa lambak ng kalungkutan. Kadiliman lamang at hamog ang nandoon. Walang paubaya kung paano siya labanan? Yan ay nasa sayo. Inaasahan mong matatalo ko siya ng mag-isa? Paano naman ako makakarating doon? Alam mo, meron kang mahika. Ako! Magprepresenta ako! Namangha si Elani habang isang magandang unicorn ang sumulpot. Isang totoong unicorn? Siyempre, ako'y totoo. Ako si Crystal. Ikaw ay anak ni Leora. Magkamukha kayo. Ang iyong amoy ay katulad din niya. Crystal, hindi ka sasama. Oo, sasama siya. Kailangan ko si Crystal na sumama sa akin sa lambak ng kalungkutan. Ikaw na, Bobet! Walang Crystal, walang bayaning bahaghari. Si Crystal ay napakabilis kong lumipad at ginagamit siya ng mga diwata upang mabilis na makarating sa iba't ibang kaharian. Sige. Dahil dito, sina Elani at Crystal ay umalis. Papunta sa lambak ng kalungkutan! Walang lugar na malungkot o nakakatakot. Basta't kasama mo ako. Hoy! Alam ko ang kantang ito! Kinakanta yan ng iyong ina. Sa palagay ko, kinakanta niya rin ito sa'yo. Sana mas marami pa akong alam tungkol sa kanya. Sa tingin ko, ikaw'y matapang. Oh, hindi ako. Ibig kong sabihin, masama ang reyna na ito. Ang kanyang puso ay malupit. At ang kanyang kuko, sila'y mahaba at may itim tulad ng paa ng gagamba. Natutuwa akong malaman. Nang sila ay makarating doon, nakakakilabot ang dilim ng lupain. Sa palagay ko, pinalawag niya ang kanyang paghahari. Bumaba sila at tumingin sa paligid. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, ay nakita nila sa wakas ang isang nagbabadyang kastilyo. Tara na! Pumasok sila sa nakakatakot na palasyo. Sa tingin mo, nasaan siya? Siguradong hindi para sa paglalakad sa araw. Oh! Oh! Ano? Ayos ka lang ba? Oo! Maligayang pagdating! Bakit ang kaharian ng payaso ay nagpadala ng isang batang babae sa aking teritoryo? Lumayo ka! At isang kabayo. Ako'y isang unicorn! Tama ng satsat. Hindi ako pumunta dito para dyan. Sinubukan ni Elani na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay walang saysay. Hindi pa siya sinanay sa mahiwagang labanan. Ang aking kapangyarihan! Aha! Hulaan ko. Ang mga diwata ay tumingin sa iyong buhok at iniisip nilang matatalo mo ko. Anong nangyayari? Isa lang sa kanila ang halos na nagtagumpay na pabagsakin ako. Leora? Pero hindi niya ako kayang talunin. Kinulam ko siya at pinatulog ko siya ng mahimbing. Kapag nasakop ko na ang kaharian, gigisingin ko siya para masaksihan niya ang aking nagawa. Ina! Ah! Oh! Oh! Aray! Grrr! Pagbabayaran mo yan! Elani! Muntikang hindi makatakas sina Crystal at Elani sa kanyang atake. Huminto silang dalawa sa tuktok ng isang burol para magpahinga. Sinabi niya bang... Oo, si Ina ay buhay pa. At sa tingin ko alam ko na rin kung paano matatalo ang reyna. Tinawag niya ang mga diwata. Elani, natalo mo ba siya? Hindi. Pero ako'y... Haha! Sabi ko na. Makinig. Alam ko na kung paano siya talunin. Kailangan ko ng tulong mo. Nahigop ng reyna halos lahat ng kapangyarihan ko. Naghintay si Elani. Umaasa. Hindi ka namin matutulungan, Elani. Bakit hindi? Sige na, Ruby! Hindi. Kung tutulungan natin siya, paano na lang ang kapangyarihan namin? Paalam! Hello? Hoy! Yung masasamang... Crystal. Hay. Pumunta tayo sa aking kaharian. At kaya, lumipad sila sa ibabaw ng kumikinang na dagat. Sa wakas ay nakarating sila sa kaharian ni Elani. Elani! Isang dumadaan ang nakarinig sa pangalan ni Elani at mabilis na tumulong sa kanya. Prinsesa, anong nangyari sa'yo? Yan ba ay isang unicorn? Pakiusap. Kailangan ko si Ama. Elani! Oh, Elani! Lumuhod ang hari sa tabi niya habang dahan-dahan niyang kwento ang lahat. Si Leora ay buhay? Oo.
Kailangan ko lang ng kulay para bumalik ang aking kapangyarihan. Mga kapatid ni Leora, Sinubukan na namin. Tumanggi sila. Prinsesa, kung kailangan mo ng kulay, pwede mong kunin lang sa akin. Sa akin din. Kunin mo na lahat ng dilaw na kailangan mo. Nagsalita ang lahat. Hinihimok nilang gamitin ang kanilang mga kulay. Pero, hindi ko magagawa yan. Sa totoo lang, kaya mo. Nakita ko ang iyong mga tiyahin na gumagawa nito. Walang masasaktan. Kailangan mo lang ibalik ang kanilang mga kulay. Pero, paano kung... Ilani, naniniwala kami sa'yo. At kaya, hiniram ni Elani ang pag-ibig at kulay ng kanyang mga tao. Napaka ganda ng pakiramdam ko. Tara na, Crystal. Sa inyong lahat, babalik ako agad. Ang dalawa ay lumipad sa hangin patungo sa palasyo ng Reyna ng Anino. Reyna ng Anino, lumabas ka! Ang maliit na bahaghari at ang kanyang alaga, nagbalik muli. Walang satsa, naalala mo? Ha! Ginamit ni Elani ang kanyang mahiga. Siniguradong hindi niya matatamaan ang Reyna. Anong problema? Takot kang agawin ko ang iyong kapangyarihan? Hindi pa ba sapat ang isang nabigong pagtatangka? Ang tanging nabigong pagtatangka ay ang iyong makeup. Ang kabayo ay kailangan manahimik. Hindi, ikaw ang kailangan manahimik. Crystal! Ha! Ang mga kulay ay naging isa at ang liwanag. Hindi! Sa sandaling iyon, nagsimulang kuminang ang kwintas ni Elani. Ilani? Ilani? Yun ay tinig ni Leora. Dinala sila ng kwintas sa isang madilim na silid. Doon nakaupo si Leora, nahihilo at nalilito. Ina? Leora? Crystal? Ilani? Ang sumpa ng pampatulog ay naglaho matapos tamaan ng mahika ni Elani ang Reyna. Kailangan na nating umalis. Nagmamadali silang tatlo pumunta sa kaharian ng bahaghari. Nagulat ang mga diwata. Leora? Ikaw? Ilani, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng nangyayari. Si Leora ay nakinig sa lahat ng sinabi ni Elani. Akala ko gagana ang ideya ko. Ito ay gagana. Sa pagkakataong ito, dalawa na tayo. Andito na siya. Alis! Sa utos ni Leora, tumakas ang mga diwata. Akala mo matatalo mo ko? Ikaw lamang ay isang paslit! Siguro, pero di ako nag-iisa. Ha? Leora? Sa wakas, wala na ang Reyna ng Anino. Ngunit nawalan ng kulay ang buhok ni Elani. Mahal! Ako'y naubusan ng mahika. Hindi bale. Ngayon kamukha na kita. Leora, Elani. Salamat sa pagtalo sa masamang Reyna. Ginawa natin ang dapat nating gawin. At sa huli, kayo pa rin ang aking mga kapatid. Patawarin mo kami. Pareho mo kami niligtas kahit na masama ang pakikitungo namin sa'yo. Paano kami makakabawi sa'yo? Alam ko kung paano. Hiniling ni Leora sa kanyang mga kapatid na tulungang ibalik ang kapangyarihan ni Elani. At gayon nga ang ginawa nila. Oh, napakagaling! Salamat. Ngunit kailangan kong gawin niyo pa ang isa pang bagay. Ayun sila! Prinsesa! At si Reyna Leora. Muling nagkasama ang kanilang pamilya. Napalaki mo ng mahusay si Elani. Siya ay matapang na katulad mo. Ibinalik ng mga diwata ang mga kulay ng mga tao at hindi nagtagal, isang selebrasyon ang itinaos. Si Leora ay walang kulay, habang si Elani naman ay meron lahat. Ngunit napatunayan nila ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at pakikiramay. Ang mga kulay ay kaibig-ibig sa kanilang sarili, ngunit ang aktwal na kagandahan ay nasa kanilang pagkakatugma dahil kapag nagkakaisa sila ay nagniningning ng mas maliwanag.